Okay. Morning sa ating lahat. Natutuwa lang ang bata. Akala chatro. Nanonood sa PICC. Salamat sa choir. Challenge sa mga kasama. At sa iba pa na merong gift sa pag-awit sa Saturday, alas 9 po hanggang alas 12, meron po tayong practice ng choir. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Nakikita ko ang mga magagandang babae at ang mga nagugwapuhang mga lalaki sa UCCP Kalaka. No? Amen? Parang hindi nyo kayang tanggapin yung sinasabi ko. No? Meron bang pangit na anak ang Diyos? Wala. No. Sapagkat tayo'y nilikha niyang kawangis. At ang kawangis ng Diyos ay tunay na merong kagandahan at kagwapuhan. No? Hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi higit sa lahat sa kaloob-looban ng ating buhay. Dahil si Kristo ang larawan na nakikita sa buhay ng bawat isa. Puno tayo ng kagalakan mula sa iba't iba nating mga karanasan sa loob ng isang linggo sa ating buhay. Maging ang inyong lingkod, mula pa ng Lunes, naririto na. Punong-puno ng iba't ibang gawain. At na-enjoy ko yon. Ang paglagi ko mula pa ng Lunes hanggang ngayon. Ika nga talagang sinsay na sinsay lamang ako nung linggo. At galing ako sa pagiging speaker sa ating iglesia sa UCCP Ibaan dahil kanilang church anniversary. Pag-uwi ko, kinabukasan, kailangang naririto ako sa Kalaka. At puno ng istorya, puno ng mga magagandang karanasan ang ating buhay. At yan ay hindi natin maaaring baliwalain sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Parang mahina ang pagpapala. Ang teksto natin ngayong umaga ay ilan lamang sa mga kaganapang nangyari sa iglesia ng Korinto. Sa tuwing nagkakaroon sila ng banal na hapunan o banal na komunyon o tinatawag na agape meal, sa kanila pong pagdiriwang ng banal na komunyon, ang bawat isa ay hinihilingan na magdadala ng pagkain at marapat na ito ay kanilang nagsasama-sama upang sabay-sabay na pagsaluhan ng bawat isa. Para bang pupunta tayo ng district activities, pupunta tayo ng conference activities, ang sabi ng ating mga leaders sa ating mga organization, ang required, meron tayong kanya-kanyang binalot. No? At sa pananghalian, yun ay pagsasama-samahin, at yun ay pagsasalusaluhan lang lahat. Ito ang nakagawian ng mga mananampalataya sa unang iglesia, na kung saan ang bawat isa sa panahon ng kanilang pangungumunyon, kinakailangan na sila ay laging may dalang binalot, anuman itong kanilang makakayanan, upang i-share at para sa lahat. Subalit ang iba'y hindi makapaghintay. Tunay nga yatang merong mainipin. May mga kapatiran na laging nauunang kumain ng napakaraming tinapay at laging nalalasing dahil sa dami ng kanilang iniinom na alak. Samantalang may iba namang mga kapatid na laging umuuwing gutom. Para kay Pablo, para sa ating Apostol Pablo,
kasakiman ang isa sa mga masasamang katangian ng iglesia sa Korinto sa larawan ng banal na hapunan na kanilang dapat ay sineselebrate, sasalu-saluhan ang lahat. Ngunit hindi yaon ang nakikita ni Apostol Pablo sa diwa ng Aga Pimil. Habang ang iba ay nabubusog, ang iba naman ay sumasakit ang tiyan dahil sa pagkalam nito at kawalan ng makain. Habang ang iba ay sobra ng daming kinain, ang iba naman ay kumakalamang sikmura dahil sa pagkagutom. Ang tinanggap ni Apostol Pablo na aral mula sa Panginoon na ibinahagi rin naman niya sa kanila ay hindi lisensya para sila ay pumunta sa mga pagdiriwang sa iglesia, lalo na sa banal na hapunan na parang mabwitre, kundi bilang mga taong pantay-pantay at sama-samang pinagpala ng ating Panginoong Hesukristo. Nang mamalas ni Apostol Pablo ang katangiang namamayani sa komunidad na nakapangalang kay Kristo doon sa Korinto, agad siyang nagbabala na maaaring ang kanilang ibinabahagi sa isa't isa ay hindi na biyaya, kundi isa ng sumpa at isa ng kaparusahan. Kung sa salitang kanto sa ating panahon, maaaring ang sinasabi nila sa ibang mga kapatid mula doon sa kanilang pagsasalo-salo, lalong higit yung mga hindi umabot sa pagkain, malimit na sinasabi, siguro ay mabilaukang sana kayo, mga masisiba, no? Dahil nga sa sama ng loob, dahil ang iba'y umuuwing gutom. Nagbubunga ito ng pagkakabahabahagi, ng pagkakahiwa-hiwalay sa katawan ni Kristo. Merong kaguluhan dahil merong kagutuman na sanhi ng pagiging manhid at walang pakialam ng mga maraming kapatid sa iglesia. Dahil sa kagutuman, may mga mahihina, merong mga masasakitin sa kanila. At kung iiramin natin ang mga salita ni Apostol Pablo sa ating panahon, maaaring ang sasabihin niya sa kanila, kung aagawan at pagkakaitan lamang ninyo ang iba ng biyaya ng Diyos sa iglesia, bakit hindi kayo umuwi na lamang sa inyong mga bahay kung saan pwede kayong magpabusog at magpakasaya? Ito rin ay laran ng isang lipunang ating ginagalawan. Kung merong mga nagutom, kung merong naghihirap, makikita natin marami ang merong karamdaman. Maraming walang makain, marami ang nagkakasakit. Ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Hudyo ay maituturing na unang banal na komunyon o agapimil. Ginagawa nila ito sa panahon na may banta at panganib sa buhay. Ang gawain ito ay simbolo ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito ay isang paghahanda para sa mas malaki at masayang pagdiriwang kapag si Jesucristo ay muling bumalik upang makisalo sa mga taong kanyang itinuturing na pamilya sa kaganapan ng paghahari ng Diyos. Kaya nga, ito ay tinawag din na resurrection meal. Para sa mga naunang Kristiyano na nakabatay ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Isang kabalintunaan na makita nila na ang iba ay kumakain ng sobra-sobra, samantalang ang iba naman ay kumakain lamang ng mga tira-tira at mga mumo sa hapagkainan. Kaya nga ito ay tinatawag ding communion. Ito ay nagmula sa salitang communion na ang kahulugan ay common o pangkaraniwan o kapareho. Pare-pareho o pantay-pantay. Kung sa ating panahon, ito ay winiwika ng ating bagong Pangulo ni Duterte at ng ating ikalawang o ng ating Vice President na ika nga
Iaangat nila ang kalalagayan ng mga mahihirap at mga nasa laylayan upang wala nang tawagin pang mga dukha at naghihirap sa ating bansa. Tunay na kung titingnan natin ang ating lipunan, sino lamang ang kumakain ng sagana? Yung ilang porsyento lamang ng mga mayayaman at malalaki sa ating lipunan. Samantalang ang mas malawak na bahagi ng pamayanan ay dukha pa rin at nagugutom ang iba sa kalalagayan sa ating panahon. Bagamat ito ay malayo o malayo-layo pa sa ating mga pangarapin bilang mga Pilipino, ang ipinapahayag ng ating mga bagong leader sa ating panahon. Sana nga abutin pa natin. Sana nga abutin ko pa ang mga pangarap na ito kahit ako ay uugod na. Ang pag-angat ng mga nasa laylayan, ang pag-angat ng mga mahihirap sa ating lipunan. Mamumuhay nga ang mga Pilipino sa isang komunal o communion tulad sa Agape Meal ni Jesus. Para sa mga unang Kristiyano, Apostol Pablo, ang banal na hapunan ay salitang pag-alaala na sa pangungusap ni Jesus, ang sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Na nangangahulugan ng pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa at pagtanggap sa kanila bilang kapamilya. Sa panahon na isinasagawa natin ang ritual ng banal na komunyon o Agape Meal, tayong lahat ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Subalit paano naman kaya sa labas ng ritual o kung walang Agape Meal? Naabot na ba natin ang yugto na kung saan tayong mga mananampalataya kasama ng ating buong pamilya ay nagsisilbing ehemplo ng tunay na pagbabahaginan at pagbibigayan para sa ating mga kapatid, para sa ating kapwa-tao? Na isa sa pamuhay ba natin sa araw-araw ng ating buhay ang mensahe ng banal na komunyon? Hindi lamang sa pamagitan ng mga elemento na ating pinagsasalu-saluhan o pagsasalu-saluhan natin mamaya. O kaya naman ay pagdaramot at nalalapastangan natin ang kahulugan ng banal na komunyon. Kundi sa pamagitan din ng paraan kung papaano natin pinagtitibay at pinauunlad ang ating mga relasyon bilang bahagi ng malaking pamilya ng Diyos. Ang pagkakanya-kanya, ang pagkakawatak-watak ay malinaw na kalapastanganan sa pangaraw-araw nating pakikipagkomunyon sa Diyos at sa ating kapwa. Hanggat may mga taong pinagsasamantalahan, hanggat mayroong pinagkakaitan ng mga karapatan at pribilehiyo dahil sa kanilang edad, dahil sa kanilang kasarian, sa uri at estado sa buhay, sa nasyonalidad, lahi, kultura, hanggat mayroong diskriminasyon, bunga ng kaibahan, at di pagkapare-pareho ng mga tao. Hanggat may mga Kristiyanong gumagamit ng posisyon, katungkulan at kapangyarihan upang masunod ang kanilang mga personal na interes, mananatiling walang kaganapan kahulugan ng banal na komunyon na hinahangad ni Jesus para sa lahat, at magiging isa lamang itong ilusyon ang mga ritual na nakapaloob dito. Tunay na magiging katulad din lamang tayo ng mga taong walang kaalaman sa tunay na kahulugan ng banal na komunyon. Kung saan, yun daw hindi nakaalam ng tunay na kahulugan ng komunyon, minsan kukuha ng 2 ostya o sobra pa. No? Ang isa ay kakainin at ang isa ay iuuwi para ipakain sa alagang manok na sasabungin. Ang orihinal na salitang Griego na ginamit upang isalarawan ng banal na komunyon ay anamnesis. Do this in anamnesis of me. Ang salitang pag-alaala ay hindi ang eksaktong kahulugan nito. Ang ibig sabihin ng anamnesis
ay ang pagsasabuhay muli ng mga nangyari noong nakaraan at sa kasalukuyan. Totoong tungkulin natin na bigyang buhay at panatilihing buhay ang mga pangyayari sa buhay at ministeryo ni Jesus sa panahon natin ngayon at sa mga darating pang panahon. Ang mensahe ng banal na komunyon ay kinakailangang may sa pamuhay pagkatapos ng mga pagdiriwang at pananambahan. Ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo ay magtamo ng buhay. Ginawa niya ito hindi lamang para tayo ay mabuhay, kundi upang ating ipagtanggol at proteksyonan ang kabuuan ng buhay laban sa lahat ng puwersa at kapangyarihan ng pagsasamantala at pagkaalipin. Gawin natin komunyon ang araw-araw nating buhay at pagsama-samahan bilang magkakapatid at magkakapamilya kay Kristo Jesus. Gawin natin komunyon ang pagtatagpo at pagsasama-sama natin sa ating pagsamba at sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan. Binanggit sa ating manual ng baptism, Eucharist and Ministry documents ng World Council of Churches, kung saan ang United Church of Christ ay isa sa mga bahagi nito. Ang sabi sa baptism, Eucharist and Ministry documents, the Eucharistic celebration demands reconciliation and sharing among all those regarded as brothers and sisters in the one family of God, and is constant challenge in the search for appropriate relationships in social, economic, and political life. All kinds of injustice, racism, separation, and lack of freedom are radically challenged when we share in the body and blood of Christ. So Christians are called in the Eucharist to be in solidarity with the outcasts and to become sign of the love of Christ, to share the agape love like Christ, who lived and sacrificed himself for all and now gives himself in the Eucharist. Kanina sa Sunday School, binigyan natin ng pansin si Rahab na itinuturing na outcast sa lipunan. Pero meron siyang malaking iniambag sa pagbabago ng buhay at ng lipunan. In connection, dapat ang church nagbibigay pansin at pagpapahalaga sa mga maliliit at hindi kinikilala sa lipunan. Dahil sila rin man ay maaaring maging kabahagi para sa pagbabago ng buhay at pagdadala ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus sa diwa ng pag-ibig at pagpapahalaga sa buhay. Tulad ng adhikain ng ating pamahalaan ngayon, hindi ho ako maka-Duterte, no? Pero kinukuha ko lamang yung kanyang mga statement. Nais nilang abutin ng mga outcast ng lipunan. Ano ba yung outcast ng lipunan? Yung mga rebels, yung CPP and PA, yung MALF, MNLF, no? Outcast yan ng lipunan. Pero inaabot ng ating pamahalaan ngayon upang maabot ang kapayapaan sa ating bansa. How many years? Gaano kahabang panahon at ilang dekada na merong digmaan sa ating bansa dahil sa mga hindi kinikilala sa ating lipunan. Ito na ang panahon na magkaroon ng dialogo, ng pag-uusap para sa kapayapaan. At dapat din ang iglesia o ang simbahan
ay kabahagi sa pagsusulong upang maabot ang magandang ugnayan, ang magandang pag-uusap upang tapusin na ang matagal na digmaang nagaganap sa ating bayan. Upang magpanibago tayo ng isang panibagong sigla bilang isang bansa. Tunay na naroroon ang ating pangarap at panalangin na naway ang lipunang ito ay magkamit ng pangmatagalang kapayapaan at pamumuhay sa katarungan at pagkakasundo. Kaya nga sa ating pagdiriwang ng banal na komunyon, kung nagugutom tayo sa pagkain, magutom din tayo sa katarungan. Kung nauuhaw tayo sa inumin, mauuhaw din tayo sa katuwiran sa ating pakikipag-ugnayan at paglilingkod. Pakinggan natin ang mga salita ni Jesus. Hindi lamang nung gabi bago siya ay pagkanulo, kundi sa lahat ng panahon ng ating paglilingkod sa ministeryo, sa araw-araw ng ating buhay, kasama ng ating pamilya, ng ating mga kapatid sa iglesia, ng ating komperensya, at sa buong United Church of Christ in the Philippines. Tandaan natin na sa tuwing kakainin natin ng tinapay at iinumin ang katas ng ubas, ipinapahayag natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon hanggang sa siya ay bumalik bilang pinakamakapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Ipamuhay natin ang malasakit na Jesucristo na naglalarawan ng kapakumbabaan, pag-ibig at pagbibigayan. Mga kapatid, mga kapamilya, gawin natin ang ating agape meal o banal na komunyon bilang pag-alaala sa pagsasabuhay ng ministeryo o sa pagsasabuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen.